Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Hallelujah. God bless you po, ating beloved na may co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo dumalangin muna sa ating mahal na Panginoon sa mga banal na salita ng ating dakilang Diyos na ating tatalakayin sa hapong ito, mga kapatid. Hallelujah. Dalangin niyo po ibalingkod, mga minamahal. Hallelujah. Samahan ng dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. O po mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon, sa ganang akin wala akong magagawa, O Diyos. Narito akong mahal na Panginoon sa iyong paanan. Amang banal, O Diyos, nagsusumamo. Mahal na Panginoon, hallelujah. Muli, O Diyos, mahal na Panginoon, samahan mo ko, Amang banal, sa pag-aaral ng iyong pangangaral, ng iyong mga salita, O Diyos, mahal na Panginoon. Langis mo salita, mahal na Panginoon, O Diyos, hallelujah. Mahal na Panginoon, sa panalangin ng beloved Honorable Pastor, God. Pagpalain mo yung mga anak, mahal na Panginoon, sa araw na ito. In the name of Jesus, we pray. We bind the power of darkness, hindrances, unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, may mahal. Amen. Hallelujah. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. May mahal. Pinakamataas pong papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. I give the all honor and respect po sa ating beloved Honorable Pastor, the Prophet of God. May mahal. Hallelujah. At ang kanya pong butihing mga anak, mga mahal, the whole Almeida family, praise God, hallelujah, the Almeida children, mga mahal. At ganun din po, mga kapatid ko, patuloy natin inaalaala, mga mahal, ating beloved Honorable Stand Pastor, Lina C. Almeida, mga mahal, hallelujah. At sa inyo pong lahat, sa aking mga kamanggagawa, sa ating mga mangangaral, mga mahal, sa ating lahat ng mga kapatiran natin, mga mahal, at maging sa mga viewers natin, here and abroad, mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Purihin natin dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Hindi ko alam, mga mahal, paano ako magsisimula sa ating pong pag-aaral ng salita ng dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Balit sikapin po natin, mga mahal. Hallelujah. Deuteronomy chapter 5 verse 1. Moses summoned all Israel and said, O Israel, the decrees and law I declare in your hearing today, learn them and be sure to follow them. Amen. Praise God. Tagalog. Sound. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 5, versikulo 1. At tinawag ni Moises ang buong Israel, at sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga palututunan na mga kahatulan ng aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal. Isulat natin, mga minamahal, sa ating mga notebook, mga kapatid. Napakahalaga ng ating pag-aaral sa tuwing tayo po ay merong pagtitipon na katulad nito. Amen. Say praise the Lord. Mga minamahal, sapagkat hindi habang panahon ay magkakasama tayo. Hindi habang panahon, mga minamahal, ay kasama ninyo, mga minamahal, ang inyong mga mangangaral. Amen. Hallelujah. Tinawag ni Moses ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo. Ulitin ko, mga mahal, aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Bigyan natin ng title ang ating pag-aaral, How Well Did You Learn from the Word of God? How well did you learn from the Word of God? Gaano ka natuto sa salita ng Diyos?
Gaano na ba mga minamahal ang ating natutunan sa salita ng Diyos? Kung tayo po ay naglingkod sa dakilang Diyos ng 10 years na, 15 years na, 20 years na. So ang tanong mga minamahal, gaano tayo natuto sa salita ng Diyos mga minamahal sa ating paglilingkod sa Diyos? Amen po ba? Praise the Lord mga kapatid. Bakit mahalaga po ang pakikinig, mga mahal, sa mga spiritual na bagay? Bakit po mga kapatid? Alam nyo, ang pakikinig, mga minamahal, sa pakikinig ng Word of God, first step yan toward obeying God. Pakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal, yan po ang first step para tayo po ay maging masunurin sa dakilang Diyos. Para mga minamahal, tayo po ay tawaging followers of Christ. Amen. Para tayo po, mga minamahal, ay tawaging totoong anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, ang bansang Israel, mga kapatid, mula nung ilabas sila ng dakilang Diyos sa pagkaalipin sa bansang Egypt, pumasok na sila sa covenant ng dakilang Diyos. Mula nung sila'y tawagin, ilabas sila sa Egypt, mga minamahal, sa pagkaalipin, pumasok na sila sa covenant ng dakilang Diyos. Kailangan nilang makinig. Kailangan nilang makinig sa lahat ng pinag-uutos ng dakilang Diyos sa pamamagitan ni Moses. Ganon din po tayo. Bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, dapat po tayo ay responsive na kung ano po yung in-expect ng dakilang Diyos sa atin. Sapagkat katulad tayo ng Israel, na nung tayo'y palayain ng dakilang Diyos sa ating kasalanan, nung tayo po'y mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, at tayo po'y nangakong tinanggap siya bilang sariling tagapagligtas, mga mahal, nangakong maglilingkod sa dakilang Diyos, mga kapatid ko, mula sa araw na yan, pumasok na tayo sa covenant ng ating dakilang Diyos. Kailangan na nating pakinggan, kailangan na nating sundin ang dakilang Diyos. Hindi na tayo ang nabubuhay sa sarili. Hindi na tayo ang nasusunod sa sarili. Kundi ang dakilang Diyos, mga mahal, ang nasusunod sa ating mga buhay. Sapagkat ibinigay mo na sa Diyos ang iyong buhay. Amen. Praise the Lord. Bakit kailangan nating ibigay sa dakilang Diyos ang ating mga buhay para paglingkuran siya, mga mahal? Sapagkat hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili sa dagat-dagatang apoy. Sapagkat ang sabi ng Biblia, all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ng tao nagkasala. Lahat tayo nahulog sa kasalanan, mga mahal. At kung hindi ka makalaya sa kasalanan, mga kapatid, mga mahal, kahit ayaw mo, itatapon ka sa impyerno. Sapagkat ang sabi ng Revelation, mga minamahal ko, chapter 21, sino man, mga minamahal, chapter 20, sino man, mga minamahal, ang di masumpungan, nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, itatapon siya sa dagat-dagatang apoy. Amen. Kaya nga, mga minamahal, nag-decide tayo, namulat tayo, nalaman natin, may mahal, gaano kahalaga ang maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Tinanggap natin ang kaligtasang libre. Amen. Na ipinangaral sa atin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Mga mahal, say praise the Lord, mga kapatid ko. So mula nung tayo po'y tumanggap sa dakilang Diyos, mga mahal, tandaan po natin, pumasok na tayo, mga mahal, sa covenant ng dakilang Diyos, mga kapatid. Kailangan na nating makinig. Kailangan na nating sumunod, mga minamahal. Kahit ayaw nating sumunod, mga kapatid, kailangan mong sumunod. Bakit? Kapag hindi tayo sumunod, mga minamahal, impyerno naghintay sa atin. Say praise the Lord. Alam nyo, may tatlong mahahalagang utos ang dakilang Diyos, mga minamahal, kay Moses para sa Israel. Una ay hearing. Number 2 is learning. Number 3 is following. Yan po yung nakita natin sa verse, mga mahal, na ating unang binasa, mga kapatid ko. Hearing po ay tumatanggap tayo ng impormasyon tungkol sa dakilang Diyos. Yung learning, mga minamahal, nauunawaan natin yung kahulugan ng ating napapakinggan. Lahat magsabing, praise the Lord. Yung following, isinasagawa natin yung lahat ng ating natututunan. Amen.
Yung following, mga minamahal, is pinapamuhay natin kung ano yung ating napapakinggan. Yung tatlong ito, mga kapatid ko, ang napakahalaga, mga minamahal, para tayo po ay lalago at tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Isang mabilis na basa lang, mga minamahal, yung 4 na mga talata sa Biblia, mga kapatid ko, ito po'y mga reminders ng dakilang Diyos sa atin. Isulat nyo na lamang po sa inyong mga kwaderno, sa inyong mga notebook, mga minamahal. Dadaanan lang po natin ito. Proverb 8:33, listen to my instruction and be wise. Do not ignore it. Listen to my instruction and be wise. Makinig ka sa aking turo, sabi ng talatang ito, mga minamahal. Huwag mong baliwalain ito. Proverb chapter 4 verse 10, hear, O my son, and receive my saying, and the years of thy life shall be many. Pakinggan mo, anak ko, sabi rito, mga minamahal ko, at tanggapin mo yung aking sinasabi sa iyo. At ito ay magdaragdag sa iyo ng mga taon ng iyong buhay. Proverb chapter 19 verse 20, listen to advice and accept instruction, and in the end, you will be wise. Pakinggan mo yung aking mga payo, sabi rito, may mahal, at tanggapin mo yung aking mga turo. Amen. At ang huling wakas mo, mga mahal, sabi rito, ay magiging matalino, mga kapatid. And in the end, you will be wise. Ikaw ay magiging matalino, sabi rito, mga mahal, brother. Proverbs chapter 23 verse 19, listen, my son, and be wise, and keep your heart on the right path. Pakinggan mo, anak ko, sabi rito, at maging matalino ka. At ingatan mo ang iyong puso na yan ay laging nasa tamang daan dapat, may mahal. Amen. E sabi ng Biblia, may mahal, maging tagatupad tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, at huwag tagapakinig lamang na ating dinadaya yung ating mga sarili. James 1:22, mga mahal. Kapag ang Kristiyano po, mga kapatid, ay hindi nakinig sa mga talatang yan, mga minamahal, yung mga talatang sunod-sunod na aking binasa, mga kapatid ko, laging nakalagay dyan, iisa lang ang meaning yan. Mga mahal, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Sundin natin ang salita ng Diyos. Amen. So basahin natin ang Proverb chapter 5, verse 12 hanggang 13 po, mga kapatid. Kapag ang Kristiyano ay hindi nakinig, anong sabi ng Biblia? Basahin natin. Proverb chapter 5, verse 12 hanggang 14. Sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 5, versikulo 12 hanggang 14. At iyong sabihin, bakit ko kinakyamutan ang turo at hinamak ng aking puso ang saway, hindi ko man sinunod ng tinig ng aking mga tagapagturo, at ikiling ko man ang aking pakinig sa kanila na mga nagturo sa akin. Ako'y malapit sa lahat ng kasamaan, sa gitna ng kapisanan at ng kapulungan. Amen. Amen. Say praise the Lord. Hindi ko man, sabi rito, may mahal, sa Proverb chapter 5 verse 12. Inyong sabihin, bakit ko kinayamutan ang turo at hinamak ng aking puso ang saway, ni hindi ko man sinunod ang tinig ng aking mga tagapagturo, o ikiling ko man ang aking pakinig sa kanila na mga nagturo sa akin. Ako'y malapit sa lahat ng kasamaan. Kapag hindi tayo pala nakinig, mga minamahal, sa turo ng mahal na Panginoon, malapit daw tayo sa kasamaan, sa gitna ng kapisanan at ng kapulungan. Say praise the Lord, mga mahal. Alam nyo, mga kapatid ko, yung mga hindi lang nakikinig, yung mga taong hindi nakikinig, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, ang tawag sa kanila, masasamang tao. Mga masasamang tao lamang ang ayaw makinig sa salita ng Diyos. Imbis na sila'y makinig ng salita ng mahal na Panginoong Diyos, nakikinig sila sa mga evil lips. Ang pinapakinggan nila, mga minamahal ko, yung masasamang labi.
Sa Proverbs chapter 17 verse 4, a wicked man listen to evil lips. A liar pay attention to a malicious tongue. Tingnan niyo po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 17, versikulo 4. Ang manggagawa ng kasamaan ay nakikinig sa masasamang labi, at ang sinungaling ay nakikinig sa masamang dila. Amen. Ang manggagawa ng kasamaan ay nakikinig sa masasamang labi. Lahat magsabing amen. Grabe yan, mga minamahal. So mga kapatid ko, ang tanong ko kanina ay, ano ang natutunan natin sa mga narinig nating Word of God dito? Pangalawa kong tanong, paano na-control ang ating mga sarili ng Word of God na natutunan natin dito? Amen. Yan po ang dalawang mahahalagang tanong, mga minamahal, sa ating lahat. Hindi lamang po sa inyo, kundi pati sa akin, mga minamahal, lahat po tayo, mga kapatid. Ang unang tanong ay ulitin ko, ano ang natutunan natin sa mga narinig nating Word of God dito sa loob ng napakahabang panahon na ating paglilingkod? Pangalawa po ay paano na-control ang ating mga sarili ng Word of God na natutunan natin dito. Una, listening for God is training in humility. Matututo kang magpakumbaba. Ang unang natutunan natin dito ay humility. Yan ang nakita natin sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Wala pala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa atin. Amen po ba? Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa atin. May sinasabi ang Hebreo chapter 5 verse 12. Ang sabi ng talatang ito, mga minamahal, sa tagal ng ating paglilingkod, dapat ay mga guro na tayo. Dapat ay mga teacher na tayo na nagtuturo naman, mga minamahal, sa mga baguhan. Basahin natin. Hebreo chapter 5 verse 12. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 5, versikulo 12. Sapagkat nang kayo'y mga rapat na maging mga guro, dahil sa kaluwatan, ay muling kayo nangailangan ng kayo'y turuan naman na mga unang simulain ng aral ng Diyos, at naging tulad sa mga nangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Hallelujah, hallelujah. Sabi ni St. Paul, mga minamahal, nang kayo'y nangararapat na maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayong nangangailangan na kayo'y turuan din naman. Amen. Kinakausap niya rito, mga minamahal, yung mga Kristiyanong wala silang panahong makinig ng Word of God. Amen. Hindi alam ni Apostol Pablo kung ano yung hinihintay nila, mga minamahal. Bakit sila naglingkod sa dakilang Diyos? Amen. Kasi kung hindi tayo nakinig ng Word of God, mga minamahal, hindi tayo natuto, hindi langit yung ating target sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Pero mapalad tayo. Napakapalad natin sa banal na gawain ito, mahal. Dahil ipinahayag sa atin ng dakilang Diyos dito sa gawain ito. Yung kahalagahan po ng kaligtasan. Lahat magsabing amen. Kaligtasan, mga minamahal, na napakinggan natin, dinadala, mahal ng ating minamahal na pastor. Tinuruan tayo paano magmahal sa ating kaligtasan. Lahat magsabing praise the Lord. Hallelujah. Eh sabi ng Mark chapter 4, verse 11 and 12, sinabi sa kanila, sa inyo'y pinagkaluobang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nangasalabas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinhaga, upang kung magsitingin ay hindi sila mamamalas, at kung mga kinig sila ay hindi makaunawa, baka sila ay makagbalik loob at patawarin sila. Mga minamahal, tayo po na hindi man natin hinahanap dati, hindi naman natin alam ang Jesus Miracle Crusade dati,
Pero bakit tayo nandito ngayon, mga minamahal? Sapagat hindi ikaw ang lumapit sa Diyos. Diyos ang tumawag sa iyo. Amen. Diyos, mga minamahal, ang dumampot sa iyo sa lusak ng kasalanan. At dinala ka, mga minamahal, sa totoong gawain ng mahal na Panginoon. Sa pangangalaga ng propeta ng Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Kaya sa ating church, mga kapatid ko, sa ating church, mga minamahal, lalo sa mga newcomers, mga kapatid, dapat be patient. Dapat, mga minamahal, pag pinangalagaan natin yung mga baguhan, mga kapatid ko, be patient. Huwag tayong magsawa, mga kapatid. Sapagat hindi pa nila kayang unawain ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Kailangan ipag-pray natin sila na sila'y magpatuloy dumalo ng dumalo. Palagi silang sunduin. Palagi silang akayin, mga minamahal, para makinig na makinig ng salita ng dakilang Diyos sa dakong ito. Para lalago ang kanilang pananampalataya. Amen po ba? Sapagat hindi lahat ng tao binigyan ng dakilang Diyos ng espiritual na pangunawa, mga minamahal. Yung ating natanggap dito, mga minamahal, na pangunawa, yung ating natanggap na spiritual wisdom dito, hindi ibinigay ng Diyos sa mga tao lahat, mga minamahal. Amen. Dahil alam ng dakilang Diyos kung bakit binigay sa atin yan, mga minamahal, handa kang sumunod sa pinag-uutos ng dakilang Diyos. Amen. Ipinapahayag lamang ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa atin, mga minamahal, na kapag dating sa atin ang Word of God, mga kapatid, handa kang sumunod. Amen ba? Lahat ng masunurin magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Mark chapter 4, verse 23. If anyone has ear to hear, let him hear. Tagalog, mga minamahal. Mark chapter 4, verse 23. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 4, versikulo 23. Kung ang sino man ay may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig. Amen. Kung sino man ang may tengang ipakikinig, ay makinig. Hindi niya sinabing speak. Sabi niya, hear. Hear. Makinig. Dapat meron tayong mental stopwatch, mga kapatid, na sinasabi. Sanayin natin yung ating mga sarili na mas dagdagan natin yung pakikinig kaysa pagsasalita. Sapagat lahat ng ating mga salita na hindi dapat, our every word will be taken into account on the day of judgment. Amen. Lahat ng salitang walang kabuluhan, mga mahal, yan po ay pagbabayaran natin pagdating po ng paghuhukom. Amen po. So spiritual listening, mga mahal, is always followed by action. Hindi lang tagapakinig tayo, kundi tayo po'y sumusunod, mga minamahal, sa ating napapakinggan. Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga ng Psalms chapter 73, verse 24, you guide me with your counsel, and afterward, you will take me into glory. Amen. Sinong gusto ng langit, magsabing praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Sabi ng talatang ito, you guide me, O God, with your counsel, and afterward, you will take me into glory. Amen. Ibigin natin, may mahal, yung turo. Mahalin natin yung pagtuturo. Mahalin natin yung pagtutuwid, mga minamahal ng Diyos. Amen. Praise the Lord. May mahal, huwag tayong susuway, mga kapatid. Sapagat ang bunga pala niyan, may mahal, kaluwalhati ang naghintay sa atin sa piling ng Diyos. Tingnan natin, may mahal, sa Tagalog, Psalms 73, verse 24. Sa aklat ng mga awit, Kapitulo 73, versikulo 24, iyong papatnubayan ako ng iyong payo, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kalulhatian. Amen. Patnubayan mo ako, O Diyos, ng iyong payo. Nakikinig po ba kaya? Pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Paano yung mga hindi sumusunod? Mga minamahal. Paano yung hindi pinapamuhay, mga kapatid? Yung ating mga natututunan na pag-aaralan, mga mahal, sa dakong ito.
Amen. Meron nga mga minamahal mananampalataya, pinipigilan ng loved ones dumalo. Hindi magpapigil. Meron mga minamahal, yung tatay, mga kapatid, lasing lagi. Ang sabi ng tatay, tatagain kita kapag patuloy kang dumalo sa Jesus Miracle Crusade. Pero hindi nagpapigil. Dumalo pa rin mga minamahal sa gawain. Pag uwi sa bahay, tulog yung tatay. Amen! Hindi na tuloy yung taga, Wayne Mahal. Praise the Lord! Hallelujah! Anong point dyan, Wayne Mahal? Yaman din lang mga kapatid, nakakadalo tayong malaya sa gawain ng mahal na Panginoon. Huwag nating sayangin ang opportunity katulad nito. Amen ba? Mga minamahal, naniniwala ako mga kapatid, marami na tayong natutunan sa salita ng mahal na Panginoon. Alam na natin paano magpuri sa mahal na Panginoon. Alam na natin paano ipagtrabaho ang kaligtasan, mga minamahal. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord. Nais kong sabihin sa inyo, minamahal, nagdadalamhati ngayon ang buong iglesia sa pag-alis ng ating minamahal, ginagalang na pastor. Wala na ang ating mahal na pastor. Ngunit kailangan nating magpakatatag, mga minamahal. Kaya ako'y blessed na blessed sa ating inawit kanina. Fear not, my child. I am with you always. Sabi ng Bible, be ye followers of me, even as I also am follow Christ. Yun ang ginawa ng ating beloved honorable pastor. Mga mahal, inakay tayo sa pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng napakinggan natin, mga mahal, bawat bigkas na mga pangungusap sa bibig ng beloved pastor ay treasure para sa atin. Treasure yan para sa atin na mga nagpapahalaga ng kaligtasan. So manatili tayo sa turo ng ating beloved honorable pastor. Say praise the Lord, mga mahal. Manatili tayo, mga mahal, sa turo ng beloved pastor. Kung paanong sumunod sila, mga mahal, sa ating mahal na Panginoon. Inakay tayo, mga mahal, sa paglilingkod, mga kapatid. Mga mahal, yun ang sundan natin. Amen. Iniwan tayo ng ating beloved honorable pastor. Pero nandyan ang kanilang beloved children. Naririto rin mga mahal ang inyong mga ordained preachers na naturuan ng ating beloved honorable pastor na sila ang nagpapatuloy sa iniwang napakalawak na gawain ng ating beloved parents in the Lord. Amen. So be strong, mga mahal. Kaya ginawa natin, mga minamahal, sa tulong at biyaya ng dakilang Diyos, binigay sa akin ng mahal na Panginoon, mga mahal, itong ating aralin, how well did you learn from the Word of God? Mga mahal, gusto kong magtanong, ngayong wala ang ating beloved honorable pastor, kumusta ang ating spiritual? Gaano na tayo katatag sa paglilingkod? Gaano na tayo katibay sa paglilingkod? Sabi ng nabasa natin, mga mahal, dapat maging mga guro na tayo sa katagalan sa paglilingkod. Pero ang ilan ay nangangailangan pa rin, mga minamahal, ng mga gatas na turo. Hanggang ngayon maramdamin pang iba. Hanggang ngayon, mga minamahal, hindi mo lang mapansin, mga minamahal. Hindi mo lang mabigyan ng part sa banal na pulpito, mga minamahal. Nanlulupaypay na, nanghihina na. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Nasaan na yung mga turo, mga minamahal, ng ating beloved pastor? Amen. Amen. Ngayon, tumayo tayo, mga mahal, sa ating pananampalataya. Ngayon tayo magpakalakas sa ating paglilingkod. Amen. Hallelujah. Kasama natin ang dakilang Diyos. Nariyan ang beloved Almeda children. 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 Nariyan ang beloved Al
kanilang beloved grandchildren. Binigyan ng wisdom ng mahal na Panginoon, mga mahal. Yung double portion ng anointing ng propeta ng Diyos nasa kanilang beloved children ngayon. Sila ngayon ang nagpapatuloy, mga minamahal, sa napakalawak na gawain ito. By the millions, mga mahal, ang ating bilang. Hallelujah. Wala tayong gagawin ngayon, mahal, kundi makiisa. Mga mahal. Magtulungan. Magkaisa, mga mahal. Huwag manghina. Be strong in the Lord and in the power of His might. Your salvation draweth nigh. Amen. Masiglang palakpak sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Be strong! Hallelujah! First Thessalonians chapter 5, verse 12 and 13. Datapot pinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid. Basahin natin. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 12 hanggang 13. Datapot ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, nang iyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nagamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Inyong kilalanin ang mga nangagpapagal sa inyo, namumuno sa inyo sa Panginoon. At nangagpapaalala sa inyo, inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Lahat ng nagmamahal sa ating beloved pastor, magsabing praise the Lord. Ang pagmamahal po natin sa ating beloved honorable pastor, ibuhos natin ngayon sa kanilang beloved children. Ibuhos natin ngayon sa kanilang beloved grandchildren. At sumunod tayo sa mga inatasan ng mga ordained preachers. Langit ang naghihintay sa atin, may mahal, sa banal na gawaing ito. Lahat ng nakatitiyak ng kaligtasan sa gawaing ito, magsabing praise the Lord. May mahal, walang alinlangan. Doubt your doubt. Mag-alinlangan ka, bakit ka nag-alinlangan? Dahil grabe, may mahal, ang mga miracles, mga himala sa gawaing ito, may mahal. Prueba at ebidensya na nasa buong katotohanan tayo. Amen! So sa pagkawala ng ating minamahal, ginagalang na mahal na pastor, bari may magtatanong, wala na, tapos na, wala nang manalangin sa atin. Pakinggan nyo. Itinanim ng ating beloved honorable pastor yung kanilang 50 anyos, 50 years na pag-aayuno, pagsasakripisyo, pagpupuyat, pananalangin ng 20 hours a day. 50 years. Nag-iwan ang ating beloved honorable pastor ng 50 years na hindi matatawarang sakripisyo sa banal na iglesyang ito. Iniwanan tayo ng ating beloved honorable pastor ng kanilang mga sakripisyo, ng kanilang mga pagluha, pag-aayuno, pananalangin, may mahal, for 50 years. Nag-iwan ng kanilang sakripisyo sa gawaing ito. Kahit wala na sila, nandito yung kanilang panalangin.
Tinatamasa natin yung kanilang bunga ng kanilang pananalangin. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya magpatuloy tayo. Walang susuko. Walang manlulupaypay. Walang manghihina. Amen! Ang mga propeta ng Diyos, gaano mga minamahal ang kanilang power? Gaano hanggang saan yung kanilang anointing? Basahin natin. 2 Kings chapter 13 verse 21. Sa aklat ng Ikalawang Hari, Kapitulo 13, versikulo 21. At nangyari, samantalang kanilang inilibing ang isang lalaki na narito, kanilang natanaw ang isang pulutong at kanilang inihagis ang lalaki sa libingan ni Eliseo at pagsakasagi ng tao ng mga buto ni Eliseo, siya ay nabuhay uli at tumayo sa kanyang mga paa. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Si Elisha, propeta ng Diyos, nung siya'y mamatay, buto na lang mga mahal nasa libingan, ganong anointing? Inihagis yung binatang patay, mga mahal, dun sa tabi ng buto ng propeta ng Diyos. At yung patay na binata, nasagi yung buto ng propeta ni Elisha. Sabi ng Bible, mga mahal, kanilang inihagis ang lalaki sa libingan ni Eliseo, pagkasagi ng tao ng mga buto ni Eliseo, siya'y nabuhay uli. Buto na lang, maging mahal. Grabing anointing. Amen. Buto na lang, maging mahal. Nandun pa yung power. Say, praise the Lord. Ganyan ang mga propeta ng Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, maging mahal. Kahit hindi natin kasama ang beloved honorable pastor, dapat pa rin natin silang irespeto. Dapat yung paggalang natin nasa kanila. Sapagkat tayo po yung nagtatamasa ng kanilang pinagpagalan. Pinagpala ang ating mga buhay nang dahil sa kanilang mga sakripisyo. Lahat magsabing, praise the Lord. Ibigay natin may mahal sa kanilang beloved, the Almeida children, the whole Almeida family, may mahal, yung respect. Amen? So mula ngayon, mag-focus na ang bawat isa sa sariling kaligtasan. Ipangako natin yan. Mag-focus ng bawat isa sa sariling kaligtasan. Hindi na tayo dapat makialam sa buhay ng may buhay. Wala nang panahon, may mahal. Pakialaman mo ang buhay ng may buhay. Sapagkat pagtayo natin sa mahal na Panginoon, may mahal, pag nakatayo ka na ron, hindi mo na isusumbong sa dakilang Diyos yung ginawa ng kapwa mo. Ikaw, between you and your God, between me and my God, may mahal. Tayo po'y magsusulit. Amen? Ya-focus, may mahal, sa kaligtasan. May mahal, malapit ang rapture. Praise the Lord. May mahal. So Ephesians chapter 4, verse 21 to 24, mga kapatid. Ephesians chapter 4, verse 21 to 24. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 4, versikulo 21 hanggang 24. Kung tunay na siya iyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa kaniya, gaya ng katotohanan kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y magbago sa espiritu ng iyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Kung talagang totoong inyong pinakinggan, sabi niya rito, at kayo'y naturuan, sabi rito, gaya ng katotohanan na kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ng dating pagkatao, na sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Kayo'y magbago. Kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Kayo'y magbihis ng bagong pagkatao.
ibihis natin si Kristo. Anong meaning ba ng learning? Ano bang meaning ng salitang learning? Yung tunay na naturuan, natuto mga minamahal sa mga salita ng dakilang Diyos, yung kinakitaan siya ng pagbabago sa kanyang buhay. Yan yung learning. Amen? Lahat magsabing praise the Lord? Yun ang ibig sabihin ng born again. Amen ba? Kung walang pagbabago, walang pagkatuto may mahal, hindi kasi nakinig. Amen? Kaya patunayan mo sa iyong sarili. Patunayan mo may mahal na si Kristo na sa'yo. Pigilin natin yung sarili natin. Kung magagalitin tayo may mahal, pigilin natin. Kung barumbado tayo, pigilin natin. Amen? Kung naghahanap ka lagi ng away, maging mahal. Dating siga, maging mahal. Ngayon, hindi na. Patay ka na kay Kristo. Si Kristo na nabubuhay, maging mahal, hindi na tayo. Amen? Si praise the Lord, maging mahal. Yan, maging mahal, ang tunay na born again. Amen? Kung ayaw mo maging mahal magsikap, maging mahal, naghintay ang impyerno. Wala tayong langit. Amen ba? Sayang ang paglilingkod. Sayang ang taon, mga minamahal na pinaglingkod. Hallelujah. Sayang lang, minamahal. At kung hindi natin ipagtrabaho ang kaligtasan natin, na nasumpungan sa banal na gawain ito, minamahal, paano tayo makatakas sa impyerno? Kung hindi natin ipagtrabaho, minamahal, hindi tayo magseryoso, buti pang hindi na natin nakilala si Kristo, ang mahal ng Panginoon. Buti pang hindi na tayo sinilang sa mundo, mga minamahal. Amen? Yaman din lang nandito tayo lahat, mga mahal sa gawaing ito. Maging seryoso na ang lahat. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Maging seryoso ng lahat. Ang tunay na naturuan ng Word of God, may 9 na bunga ng Espiritu Santo yan sa puso. May 9 fruit of the Holy Spirit sa puso. Ano yan, mga mahal? Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Tingnan natin. Galatians chapter 5 verse 22 and 23, mga mahal. Bago tayo magtapos, pinaghahanda ko po ang ating mga instrumentalists, minamahal ating mga singers. Sa aklat ng mga taga-Galacia, Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga kayong bagay ay walang kautusan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Laban sa gayong bagay, walang kautusan, mga mahal. Hindi ka nahatulan. Pag mayroon na tayong joy, unspeakable joy and full of glory, meron ka ng kapayapaan sa puso't isipan, mapagpahinuhod ka na, maganda na ang loob natin, mabuti na ang kalooban natin, nagtatapat ka na. Amen? Maamo ka na, praise the Lord. Mapagpigil, nagpipigil ka na, mga mahal. Yan ang mga bunga ng Espiritu Santo. Amen ba? Huwag nating hayaang malagas yan. Amen? Ipamuhay natin, mga mahal, sa tulong at biyaya ng mahal na Panginoon. Amen po ba, mga mahal? Meron na tayong kakayanang magpigil sa sarili. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga mahal. So mga kapatid, bago tayo umawit, hindi sapat yung napapakinggan lang natin, nababasa lang natin yung Word of God. Ang mahalaga, pinapamuhay natin. Mga mahal. Amen? Mga mahal. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Huwag kang bibigay. Amen. Sumusuko ka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata,
Di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hindi magbago ng kanyang buhay kung ika'y nagkamali. Itatayo kanya sa tuwing nadarama. Malayo na ang iyong darating, wala nang nabalik kang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Glory to God! Glory to God! Mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag mo kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Patuloy nating awitan ng mahal na Panginoon. Nararamdaman ko po ang presensya ng mahal na Panginoon. Para bang di mo na kaya, at kay dami mong problema, para bang susulat, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina.
Jesus. Hallelujah. Mapapalon, tayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay. Alpasungan. Pangawa ka ng pati sa amin, dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lalayon, Christ Jesus. Kailangan ka namin, oh God. Hallelujah. Wala ng pag-asa. Darating din ang umaga, kasama mo siya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Darating Praise din the Lord. ang umaga, kasama mo siya. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ating palapakan ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, 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 praise the Lord. Totoo ang langit, totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Kaya sino ang alis? Hallelujah. Sino ang titigil sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon? Wala, hallelujah, kundi tayo na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Tulad natin na pag-aralan, ating ipagtrabaho, ang dakilang kaligtasan, hallelujah, na nagmumula sa ating pinamahal Peso Kristo. Kaya sa ating minamahalang nga baguhan, totoo po, hallelujah, totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Mayroong pong impyerno, mayroong langit. Atin na pong banggitin, hallelujah. Dahil ang sabi nga ng banal na kasulatan, ang ating dakilang Diyos, ayaw ng ating pinakamalapin na ang tao ay pupunta sa impyerno. Ang tao sa impyerno ngayon, hallelujah, hindi po yan dahil nais ng ating dakilang Diyos. Ano po ang nangyari? Ang tao sa impyerno, hallelujah, dahil ayaw sumunod, ayaw maglingkod sa ating pinakamahal na Hesus Kristo. Hallelujah. Iniibig po tayo lahat ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya narito ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Binigyan tayo ng tunay na pastor upang ituro, ipangaral, ang tunay na daan, patungong langit, patungong kaligtasan, buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos, sa ating pinamahal na Hesus Kristo. Mayroong 4 na elemento ng kaligtasan. Una-una po yung panampalataya sa nag-iisang Diyos. Walang iba kundi ang ating pinakamahal na Panginoon, ating pinakamahal na Hesus Kristo. At ang pangalawa, yung pagsisisi, dahil nga po ang sabi ng banal kasulatan, lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala. Walang matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos, pero dahil sa dakilang pag-ibig ng ating pinakamahal na Panginoon, pag ating aminin na tayo pinagkasala, ating sabihin sa ating dakilang Diyos, ating hingyan ng tawad, ang mahal na Panginoon ay handa magpatawad dahil nga po punong-puno ng pag-ibig ng ating dakilang Diyos. At ang totoong pagsisisi ay wag na po nating balikan ang ating buhay makasalanan. At ang pangatlo, yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal Panginoon. Bautismo sa tubig para lubusan, mapatawad ang ating kasalanan. Gawa 2:38, ang sabi po dyan. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa ikapagpapatawad ninyo mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat, ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus na po ang magbibigay ang kaloob ng Espiritu Santo. Una, pangalawa, pangatlo ay gagawin ng tao at ang pang-apat ay yung ating dakilang Diyos. Sa ating pagpatuloy, pag nakita ng ating pinakamahal na Panginoon na tayo po'y seryoso na sumunod, handa, tumalikod sa buhay makasalanan, ipakalob sa atin ang ating dakilang Diyos, ang kaloob, ang bunga ng Espiritu Santo, the Holy Spirit baptism. Amen. Praise the Lord. Kaya taas niyo po yung kamay bilang pagsuko at tayo po humingi ng habag, tawad sa ating pinakamahal Panginoon. Banggitin niyo po, sundan niyo po ang maiksing panalangin ito bilang pagtanggap. Dakila at mapagpala naming Ama, sundan niyo po, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan mo po, mahal na Panginoong Jesus, narito po ako, isang taong makasalanan. Ako po ay lumalapit sa iyo. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ko po mga pagkakasala at pagkakamali. Mahal na Panginoong Jesus, patawad po. Patawad po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ayaw ko po ng buhay makasalanan. Tulungan niyo po ako na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan.
Tinatanggap kita, aking Diyos at Hari na aking buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Upo na at mapagpala naming Ama, Diyos na puno-puno ng pag-ibig, mahal ay Panginoong Jesus. Maraming salamat sa tuwing pagliligtas. Mahal na Panginoon, sa patuloy pa rin pong panalangin, hallelujah, ng aming beloved pastor, dakilang Diyos. Aming po sinasamo sa iyo, kahabagan, patawarin ng mga bagawan tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Tulungan niyo po sila na maging tunay mo pong anak, sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo po sila, mahal na Panginoon. Ganun din po ang kailang mga malas sa buhay. Isulat niyo po ang kailang mga pangalan sa aklat ng buhay, dyan sa ingkuran sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. At pagkatapos po ng banal na gawain, meron po tayong bautismo sa tubig. Wala pong bayad yan, hindi mabasta yung damit. Meron po tayong pamalit. Unawain po natin, kung nais mo maligtas, tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nais mo tugunin, matyak, na ikaw ay totoong anak ng ating dakilang Diyos, tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Wala pong bayad dyan, hindi magbabago ang iyong reliyon, atin lang po inaayos ang tamang relasyon sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Muli, mayroon pong bautismo sa tubig pagkatapos nating banal na gawain. Reglamento ng kaligtasan, dapat sundin po natin upang ating matyak ang kaligtasan, buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Pwede na po bumalik sa yung pinakupuan. Tayo po'y manalangin. Tayo magsusumamo sa ating dakilang Diyos. Sa patuloy pa rin po, panalangin natin Birul Pastor. Tulad natin napakinggan, 50 years na pag-ayuno. Hallelujah. 50 years na pag-iyak sa ating dakilang Diyos. Nakaimbak na po ang mga panalangin na ating Birul Pastor para sa atin. Hallelujah. Kaya ito po, hallelujah. Atin na pong itong angkinin. Sa ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran ay walang imposible. Sa ating dakilang Diyos, hallelujah, ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay handa magbigay, hallelujah, ng ating mga kahilingan. Ano ating gagawin? Magpapakumbaba, humingi ng habag, humingi ng tawad sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ating pong unang-unawa, hallelujah, ipanalangin na tayo po'y panghawakan na maging matatag, hallelujah, maging karapat-dapat sa pagsalubong sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Upo na kaya't mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Mahal na Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, O God, at sa patuloy pa rin po sa mga dating panalangin na po na aming beloved Pastor. Hallelujah. You're in time prophet, O God. Kami pinagsusumamo sa iyo, dakilang Diyos. Buong puso, umingi ng habag. Mahal na Panginoon, umingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat po na yung mga pagkukulang. Upo sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkakamali, dakilang Diyos, sa aming mga maraming mga katanungan, mga pag-alinlangan. Mahal na Panginoon, ikaw ang Diyos na mahabagin. Patawad po, mahal na Panginoon, patawad, dakilang Diyos. Aming po sinasamo sa iyo sa mga oras dito. Tulungan niyo buhat sa amin, tulungan niyo po kami gawing maging matatag sa iyong paglilingkod, dakilang Diyos. More spiritual wisdom na nagmumula sa iyo para patuloy po namin maghamit sa aming araw ng pamumuhay sa iyong pagsunod si Banal Kaluban. At upo, dakilang Diyos, kami din po, hallelujah, ang buong kongregasyon, dakilang Diyos, ay nagpapasalamat, nagdadakila, nagpupuri sa iyong dakilang pangalan, sa buhay, ipakaloob niyo sa aming beloved pastor, hallelujah, sa aming beloved isang pastor, mahal na Panginoon, at dalhin po, dakilang Diyos, hallelujah, aming sinasamo sa iyo sa mga oras pong ito. Patuloy mo po, gabayan, patatakin, ang lahat po ng kailang beloved children, kailang buong pamilya, mahal na Panginoon. Tulungan niyo ang bawat membro ng iglesia ito, magmula sa beloved children po na beloved pastor, hanggang sa pinakamababang maliit. Hallelujah, hallelujah, mga bata, mahal na Panginoon. Tulungan niyo po kami, dakilang Diyos. Ito po ay samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. At ating sawatayin ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway sa mga kapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos. Upo, isipin po natin, hallelujah, hallelujah. Patuloy po, hallelujah, ang panalangin nating Lord Pastor. Mahal na Panginoon, sa pangunapalain po namin Lord Pastor, di sa Almin Prophet, O God, sa kailang mga pag-ayuno, sa kailang mga panahin dati pa, O God, aming sinasaway sa mga parang pangalan niyo po, mahal na Panginoon, in the mighty name of Jesus, aming pinapalaya sa lahat ng uri na gawa ng kaaway. Demon yung mga pagalinlangan, demons of doubts, unbelief, pride, vain glory, demons cast out in Jesus.
karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng karamdaman, cast out in mighty name of Jesus. Panghihilo, cast out in Jesus' name. Pagka-paralyzed cancer, cast out in Jesus' name. Di mo kahirapan, problema, cast out in the mighty name of Jesus. All vices be gone, all problems over right now, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Patuloy po natin, papurihan natin dakilang Diyos sa pamagitan ng ating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating palapakan. God bless you po. Hallelujah. Sa ating mga baguhan, tulad po ating binanggit kanina, mayroon po tayong